Hi everyone, this is Oscar here again from Liwaliw Travels, and today guys, I will have my second video for you guys with regards to the masterclass course with Oscar sa travel agency business. And today I'm gonna share with you about the sales marketing, and also part of that is the how you're going to create your social media platform. Marami tayong ginagamit na social media platform to advertise our business. So mainly in my system na ginagawa ko, ang sa akin is the effective way is to advertise through Facebook ads, paid ads advertisement. So yun yung system na nag-really work out sa travel agency na niraran ko, which is also advice ko and isa sa paraan kung paano kayo makakuha ng client almost, successfully. And marami rin paraan na gaya ng I also do Google AdSense, advertise through Google AdSense as well. And also ibang platform na ginagamit ko gaya ng social media, yung pagpo-post sa social media. Importante na matuto kayo mag-create ng inyong Facebook page, which is the one that I'm going to share with you right now. And for that, I'm gonna have to jump in here and I will show you how you can do that. So for sure, yung mga nakakapag-business na sa inyo before, they know how to create their own Facebook page na po. Sa Facebook page, doon natin ginagawa yung pag-advertise na merong bayad na nasa sa iyo yun. If you want to advertise $5 a day, $10 a day, the more result you get, siyempre, the more ads ang gusto mong gawin para sa ads mo para makapag-scale up ka. So, basically, from your personal account, bali, punta ka lang dito sa plug na to para mag-create ka ng iyong Facebook page, no? So, most of the business, ginagamit nila to sa pag-advertise ng business nila. So, basically, you're gonna have to create a new page and you have to name it according to sa business mo. So, sa case natin, sa travel. So, let's say, give it a trip travel agency. Ito yung gagawin natin, no? Ito, bali, pinakikita ko lang sa inyo yung pag-create, paggawa ng Facebook page. Hindi ko na masasakop yung paggawa niyan para sa inyo. So, sineshare ko sa inyo kung paano nyo gagawin ito. At also, paano kayo makakapag-create ng mga Facebook page cover using other platform gaya ng Canva, kung saan makakapag-create ka doon ng creative arts mo para ilagay mo dito sa iyong Facebook page. So, sa next video natin, pakikita ko sa inyo. Meron akong video in the past kung paano ginagawa yon. Panoorin nyo at matututo kayo kung paano kayo kumilos, gumawa ng Facebook page cover para sa inyong account. So, eto, category, lagay lang natin sa travel agency. You are required to do this kasi, bakit? Nire-require ng Facebook yung paggawa ng account, especially if it's a legit business. Dapat ilagay nyo lahat ng importanteng information tungkol sa business nyo. So, may mga questionnaire dito na dapat nyo sagutin. So, for bio, let's say, sabihin natin, we offer travels and airfare ticket. No? So on and so forth. So, paano nyo gagawin i-bebentahin yung sarili, ang inyong business. So, once you did that, you just have to create page and it will automatically create a new page for you. So, in this case, ito yung page nyo na gagawin nyo sa either pangalan na gusto nyo. So,
nag-a-ask sila kung anong website meron ka. For now, lalagay lang muna natin yung information ng telephone number natin. Hindi na kailangan ilagay yung website mo. And if you have a website na ibibigay ko sa inyo, pwede natin ilagay yon eventually. Plus, syempre, of course, kailangan ng email, no? Para merong contact sa inyo or access ang Facebook. Kapag kasi i-verify nila yan eh. And then your address. So, kailangan ilagay mo yung address mo doon sa Facebook at i-verify nila yung business mo kung ikaw ay legit, no? So, Park Calgary. Because this page is actually for business, di ba? So, T3K6L3. Okay, so basically ganun lang yung gagawin mo. And then hours of operation, pwede mo nang gawin eventually to. So, for meantime, for the sake of this tutorial, lagay ko lang muna na always open. And then click the button, doon ka na sa next. And I think after this, meron ka ng sariling account, iaayos na lang. And maglalagay ka rin ng, ayan, add cover photo or add profile picture. For the meantime, I'm gonna use this. And yun nga, eventually, ipapakita ko sa inyo kung paano magawa ng cover photo dun sa tutorial na ginawa ko in the past. Nanghihingi sila ng WhatsApp number, pero ano mo na yan, skip mo na lang muna. And then, click the button. So, meron ka ng Facebook page. So, yung Facebook page po ay ginagamit for business normally. Tingnan natin, medyo mabagal ang computer. So, ito na yung Facebook page ID mo for business literally. So, from personal, you will create a new FB page, which is eto na siya ngayon. So, iaayos lang to and yan, dito ka magpo-post, no? So, ang Facebook page po ay kailangan po ay meron kayong interaction sa sarili nyo mismo. Nagpo-post kayo dyan lagi ng mga relevant content para magkaroon ng trust yung audience mo or yung mga viewers mo para sa business mo. And another thing is the using of Canva. Canva is a platform where you can create a mga tawag dito, Facebook cover like this one that I did before. So dito kayo maggagawa nito. Napakadali niya. Pwede siyang free, pwede siyang magbayad ka, pero I prefer na mag-create ka ng account mo and gumawa ka lang for free. So, yung next video ko na i-dedicate ko dito, kung saan ando dun yung detail kung paano gamitin itong Canva. And i-dedicate ko dito sa video na to para hindi na ako mahirapan magdaldal at doon sundan nyo kung paano to ginagawa. At pagtapos na yung, let's say, creative content mo, pwede mong i-download siya and then yun ang ilalagay mo rito sa iyong where is it? Facebook page na ginawa, which is the Trip Travel Agency. Dito mo siya ilalagay para maging formal at kaya-aya sa mga viewers mo and mag-trust sila na ikaw ay merong legit na business para sa iyong any kind of business na hinahawakan mo. So, panoorin nyo yung video na ito na ididikit ko rito tungkol sa paggawa ng creative content para sa Facebook page cover. Please watch it. Tutuloy ko yung naputol na tutorial tungkol dun sa ginawa natin last week na pag-create ng Facebook fan page, which is very, very important. Okay, just please bear with me guys ha. So, ito yung Canva, no? Kailangan nyo rin matutunan kung saan kayo kukuha ng mga graphic design or graphics para sa pag-ads nyo kahit sa personal nyo or dun sa fan page nyo sa Facebook or sa Instagram.
or sa Twitter or sa YouTube. Kahit sa anong platform, importante na marunong kayong gumawa ng ganito, which is ito is a ready template na, no? So ang gagawin nyo lang, mag-create kayo ng account sa Canva. I think this is very popularly known, no? Kung hindi pa kayo wala pa kayong idea sa Canva, kita kayo sa www.canva.com. So itong Canva, kumpleto to, no? Kunyari, gagawa ka ng poster, Facebook post, no? So makikita nyo dito, template siya, pero nakaano na siya, nakaayos na siya, no? Gaya ng ginagawa natin doon sa ating continuation doon sa last week, kumuha ako ng fan page dahil sinabi ko sa inyo, importante na magkaroon kayo ng fan page kung saan pwede kayo makapag-advertise through page ads para maka-reach kayo ng mas maraming target audience and specific laser target audience para makuha nyo yung mga audience nyo na interesado sa business or sa services na ibinebenta nyo. Okay? So, with that regard, gagawa ako ng Facebook cover. Lahat pwede nyo magawa. So, andirito lahat. Business card, Instagram story. It's a template, ready na. It's a drag and drop lang. Ikapin mo, papalitan mo. Very simple. You can create a graphics, design in, let's say, 5 minutes, no? Depende kung anong klase yung gagawin mo. Napakadali niya. So, like this, for example, for travel, postcard, menu. If you scroll down here, mas marami pa, no? Depende sa anong gusto mong creative or graphic design na kailangan mo para sa project mo or sa ipopost mo sa iyong social media. Okay? So, andirito rin ang mga sukat kung you are very critical or very specific, no? Nandirito lahat yan. You can do business card. So, this is free account, no? Unless you're going to buy something for them, let's say yung mga images, which is you do not need kasi marami namang libre na makikita ka sa Google, no? Mag-search ka lang, you can download, basta make sure na yung lahat ng i-download mo ay free from rights, no? Otherwise, you're gonna be in trouble, okay? So, make sure na lahat ng i-download mo na may mga link ako na ibibigay ko sa inyo, mga resources kung saan makakahanap kayo ng mga free or video website na saan kayo makakakuha ng libreng images, okay, without copyrights. So going back, I need to create a design or graphics. Bali dito sa dito na para sigurado makita ko. Kasi maglalagay tayo ng Facebook cover. Ito yung gagawin natin. Create blank. Let's see, what is this? We need not blank. We need someone that's already has a design. Like this, for example. Makikita nyo, ang dami rito kayong pamimilian. Okay? So, makikita nyo dito, kaya sinasabi na merong free, merong mga bayad. Kaya nito, may bayad siya. So, you don't wanna have that, right? You just wanna get the free one that they offer. Yeah. Kasi nga may bayad, ayaw niya i-release. Here, for example, makikita nyo rito, ito yung sinasabi ko na image na kung gagamitin nyo, kailangan yung bayaran, no? Remove the watermark. Pag remove mo yung watermark, nga lang makikita nyo yung presyo, $2.78 purchase. Pwede nyo gamitin yan. If you are very meticulous, no? Yung talagang gusto mo magandang klase ng image, but as I mentioned, maraming website na pwedeng libre, free, no? You can always have those. So maghahanap ka ng template na naaakma, no, or nababagay dun sa product or services na
gusto mong kuhain, okay? So, in our case, kasi kailangan natin sa travel, travel, kailangan natin at least may mga images, and content, para hindi ka na masyadong mahirapan. So, meron siyang image, meron siyang content, kaya nito. Ah, or minsan, sometimes meron talagang specific dito na naayon sa klase ng business mo. Kunyari, dito sa travel or ganon. So, in any way, lahat yan pwede mong baguhin. So, ipakikita ko sa inyo lahat. Ini-scroll down ko lang para makita nyo, magkaroon kayo ng idea. Kasi, iba-iba naman tayo ng taste, di ba? Yung gusto mo, maring hindi ko gusto. Yung gusto ko, maring gusto mo. Hindi mo gusto. You know what I mean? So, ganun talaga. So, maaari ka rin kumuha ng video. Pwede ka rin maglagay ng video rito, pero makita nyo, may bayad yung video. Pero kung may sarili kang video, pwede mong i-upload, makita mo rito. Eto, yung mga upload ko na. Meron din ako dyan mga video, meron mga images. So, depende sa'yo. Okay? So, eto, let's say, kunyari, related sa travel. Of course, you wanna have this, parang palitan siya, pero makikita nyo naka-layout na, no? Ang ganda na ng pagkaayos niya, very talagang graphically designed siya, no? So, the color, pwede nyo siya mabago. Okay, let's say, for example, papalitan ko to, gawin ko ng, katulad ng, siyempre, company name mo yung ilalagay mo. So, yan, alisin mo lang siya, liwaliw, palitan mo lang siya, no? Liwaliw, yan ang aking company name, travel, and tours. Okay? Let's say, ikaw, ABC Travel or your name, your brand name. Okay? So, makikita nyo, pag kinlik nyo to, i-double click nyo siya, pwede nyo siyang palitan ng whatever content na gusto mong ilagay. Let's say, Liwaliw Travel and Tours. I would say, tara na, biyahe na. Something like related sa business mo. Tara na, biyahe na. That's what and here, you might have like specific na branding, no? Sa ilalagay mo ritong content. Or it could be yung, let's say, company policy nyo. No, it's not company. Mission and vision, parang ganon. So here, in my case, I just grab it and highlight them, and I just literally, of course, ano ko siya, yung papalitin ko kasi para magkasya siya doon sa dito, of course, di ba? So, yan na yung ating mission and vision. Okay? So, ganyan siya. So, depende sa'yo. Okay? Nasa ano mo yan, yan. Mission to be a great help every individual or family. So, you can add something like that na ikaw pwede mong mag-move to, pwede mong taas. You see how easy it is to create the content, right? Kasi kung wala kang idea sa graphics or you never touch any software na related sa paggawa ng graphics, ready na. Hindi ka na mag-aaral pa, although of course, syempre, you need to spend time para matutunan kahit pa. So ito, papalitan lang natin siya ng images. So, ano ang ilalagay ko dyan? Of course, nasa travel industry, ilalagay ko yung mga graphics ko na tungkol sa travel. Okay? So, what is that? Siyempre, magpapakita ka ng, let's say, location sa Pilipinas. Right? So, napakadali niyan, guys. So, tignan nyo. Ilalagay ko lang siya rito. Tatapat ko lang, nakita nyo. Boom! Ready? Nandito na siya, right? It's right here. Wow! Diba? Napakadali. It won't take you like napakaraming panahon, effort, lahat, time, with what is going on the internet right now is they want to make your life easier. Dito pala yung camera.
They want to make your life easier. Hindi ka na kailangan yung mahirapan pa. Everything in the internet is para mapadali, mapabilis ang proseso. So, there you go. Ito yung mga bagay na kailangan mo bilang isang negosyante, ano man ang business mo, ito ang kailangan mo. Kahit na hindi ka sa travel, kahit na nasa food industry ka, kahit na nasa ang negosyo, lawyer ka, doctor ka, you need a website, barbers, restaurants. So, ito yung kailangan mo sa pagmamarket mo ng ano, ng business mo. Okay, see? Ganun lang, itatapat mo lang no, boom, tapos, di ba? So, anything related sa pagbabiyahe, of course, location. Ano yung sabi ko sa inyo kanina? You need to find a graphics. Dito, actually, kinuha ko lang to sa ano, ayan, kita nyo, tapat nyo lang ganon. Bam! So, as you can see, ando doon na yung ano, pwede mong, you can literally drag it a little bit further para makita yung Paris, okay? Paris, okay? So, yan yun, no? Kukunin mo lang lahat. Mag-Google ka, maghanap ka ng images na sinasabi ko sa inyo, free of copyright, okay? Free of copyright, yung hindi ka makakasuhan kasi ang pag-steal ng picture, images sa internet na wala kang permiso, wala kang rights, pwede kang makasuhan. Okay, so that's why makikita nyo rito yung image ng company na nandirito kanina, yung pinakikita kanya na dapat yung bayaran. Yon, pag binili nyo, they give you authority para gamitin yung image na yun para hindi ka magkaroon ng bulilyaso. Okay? So, nakikita nyo, ang ganda-ganda na, di ba? Ang ganda-ganda na. So, makikita nyo yung images, it's all related sa travel, di ba? Makikita nyo, itong location, map, ito yung direction, bus, location sa Paris, ito yung mga activities. So something like that, Your images or your graphic design must makuha ng audience mo yung ibig mong ihatid sa kanila, what you want to convey. Yun yung about what is graphic, no? Importante. Kung wala kang idea kung paano gagawin to, ang hirap, di ba? Saan mo ilalagay siya, saan maganda ba tingnan, okay ba sa paningin, you know what I mean? And also about your branding, okay? So kung gusto mong meron kang branding, kunyari meron kang color scheme, right? Na gusto mo blue lang, gusto mo pink, pwede mo siyang baguhin. Nandito guys ha. Pero sabi ko nga sa inyo, I won't be detailed dito kasi maraming tutorials sa YouTube na pwede nyo panoorin. Okay? So, ako, ito yung color ko to eh. This is my color, my branding color. So, yan ang kinuha ko. So, anything, no? And also, just bear in mind na sa pagbabranding, no, tatlong kulay lang ang lagi mong dapat na ilagay sa branding mo, no? It's either white, black, blue. It's always laging mas maganda kung tatlong kulay lang, no? Pamisa-misan, add ka ng ibang color, but mainly to go for a brand is magkaroon ka ng tatlo or dalawang kulay lang, no? So, ganon. Yan na, okay na siya. Ang ganda-ganda na, no? Diba? So, now, what we're gonna do is, makikita nyo to, download, okay? Download these apps. And pag kinlik mo yan, makikita nyo rito, PNG. PNG is also kind of like higher resolution ng JPEG, no? So, if wala kayong idea, yung JPEG, PNG is for images, no? They are not PDF or whatever na klase ng files. So, here, meron, nakita nyo, suggested high quality image, JPEG, PDF standard. Kasi pwede ka rin dito kumuha ng PDF eh. Ito. MP4 video, hindi na to kasi hindi naman video itong ginagawa na to. So, I would suggest go for PNG or JPEG. So, click mo lang yan and then just click the download button.
So, where it will goes. Makikita niyo yan sa file nyo, sa computer nyo. There you go. Ito na. Ito na yung inyong Facebook cover. So, going back to the site ng Canva, as I mentioned before, hindi lang Facebook cover or uh, banner ang magagawa mo, kung hindi lahat nandirito. Lahat ng klase ng design. Makita nyo, ready na siya. Kasi sa bawat social media, merong mga nakalaang sukat ang pagpo-post, no? Kaya iba-iba ang sukat niyan. Makikita nyo 10 by 80, Instagram post, yung poster, 18 by 24, presentation, logo. Matyagan nyo yung dito lang sa pagpo-post ng social media here. Okay? Click nyo lang yung social media. So, makikita nyo, no? Iba-iba kasi ang sukat ng bawat post sa social media. So, kung wala kang idea, you have no idea kung paano mag-create ng design, graphic design, maaring yung images mo hindi tanggapin ng Facebook, ng Instagram, ng LinkedIn, or whatever. So, these tools sa Canva, napakalaking tulong talaga sa lahat ng mga business owners na gumagawa ng mga graphic design. Ito yung puntahan talaga karaniwan. Merong other resources, but most popular one is the www.canva.com. So I think that's it for the Canva. I hope may natutunan kayo rito.